birthday nung aking isang bunsong lalaki. Ang request niya ay lume, pero ang gusto niyang topping ay lechong kawali. Kaya, ngayon, titimplahan muna natin. Yung sabaw nito gagawin nating ang tawag doon, gagawin nating kaldo mamaya para sa lume. Yun ang sikreto ng lume. Kailangan na yung kaldo mo masarap. Paminta. Yun. Mas lalagyan natin ang asin para may lasa. Pwedeng konting asin. Yan. Para lang maglagay ka ng asin. Asukar. Ang dami. Papatayin lang natin yung labnak ng asin. Tawag yan sa amin sa Batangas eh. Labnak. Dahil konti lang nilagay kong asin, nalagyan ko ng konti din ito fish sauce. Para tapos, imbis na toyo ilagay ko, ito ang ilalagay ko. Kasi yung toyo gagawin ko mamaya sa sausawan. Ito ang ilalagay ko sa kanya. Yung. Tansya lang ba? Tansya lang. Hindi nawawala. Naman. Baka naman! Yan. Dahil pork na yan, ibahin natin ang broth cubes. Beef naman ang ilalagay natin. Yan. At saka isang chicken. Para mas maraming lasa yung inyong kaldo. Yan. Kailangan makover natin yung karne. Yun. Hindi natin sa mataas agad. Yan. Hindi ko nilagyan ng laurel kasi gagawin ko siyang kaldo ng lumi. Kaya yan lang muna. Ito naman, lempo din. Pinahayat ko ng maninipis. Igigisa ko ito mamaya. Pero bago ko sa igisa, titimplahan ko na rin siya ng para may lasa na ba siya pag kinagat mo. Uy! Lasa! 1/4 teaspoon. Halo natin. Kasi dito wala kang mabibilang tulad nung dati na meron ako dating lumian. Sa lipa, madami kang mabibiling pwedeng ilahok. Gusto mo maglagay ng fishball, meatball. Meatball ako nagawa nun. At saka yung ribosado dito. Dati nabili ako ng pang ribosado. Wala, hindi yata kilala dito ang ribosado. Kahit di naman siya deep fried, kailangan ba? Malamig-lamig pa galing freezer yung pinakuluan natin kanina. Bitawan. Why are you running? Why are you running? No. Namumutok. Lumalaban. Ang toppings. Kakulo ko ngayon ng itlog. Kasi natin pang toppings ba. Pag kumulo to, kung gusto nyo orasan 5 minutes. Pag binuksan nyo yan, after 5 minutes, ilagay nyo sa tubig agad. Yung loob niyan, yung dilaw, medyo malasado. Pero kung gusto nyo hardboiled, hanggang 8 minutes na kumukulo siya dyan. Ayan. Kaputsa na tayo ngayon ng lalagay natin karne sa lomi. Inalasan ko ng mantika para hindi sa sumilamsik ba. So pag nilagyan mo ka ng maraming mantika, ano siya, titulabsik ba agad. So yung tinimplahan ko ng asin at paminta. Asin at paminta lang nilagay ko dyan. Ayan. Hintay lang natin sa maluto na ganto-ganto lang ba.
Ito natin ito sa ganyan lang. Tingnan natin ito. Masyadong malakas. Ngayon, okay na siya. Lalagyan na natin siya ng usual, durog na bawang. Then, luya. Ano? Marami na, sa kapitbahay. Lord, ano yan, niluluto mo? Then, susunod na natin yan. Mayaman natin konti. Isa natin ng kaunti. Na pa rin yung magigisa siya ng kaunti. Yan. Bigyan muna natin ng kaunti yung Mickey. Paksan na uli natin. Magic. Hindi ako naglagay dun sa kaldo kanina eh. Kaya naglagay tayo ng ito lang ba? Para habang inaano natin siya, hinigisa ng kaunti. Sarap pa rin yung ganito. Yung hinigisa-gisa mo ng kaunti. Lalagyan na natin ng kaldo. Kulang tayo sa tubig. Yan. Lutuin muna natin siya, pakukuluan. Hindi ako naglagay ng toyo. Pansin nyo. Nilagay ko lang ay original na nor seasoning. Yung toyo, nandun yun sa sausawan. Kasi ang dami ko na nilagay dito. May patis, may asin, broth cubes, dalawang klase, beef at saka chicken. Hintay lang natin siyang kumulo. Then, habang inintay natin siyang kumulo, tunog pa lang eh. Kaya ako nabili dito ng pang-rebusado. Walang kung bakit. Hindi uso dito yung tulad sa Batangas na pang-rebusado. Yung, ganda ng kulo niya. Kumukulo. Nakulo na, hinaan natin ng konting apo. Nakulo natin. Then, lalagay natin ng egg. Yun. Lumi na. Hindi na natin patay ng init. Yan. Then, lalagay natin yung topping. Yan. Lomi ni Tatay Eloy. Siya nga pala, shout out sa nag-request ng Batangas Lomi. Kay Renato Sarala, 1019. Ito na yung request mo. Ikaw unang nag-request kaya pinagbigyan kita. Sinabay ko na sa birthday nung ano ko kasi yun din naman ang hiling niya. Namimiss niya yung Loming Batangas. Yan na, siyempre, sariling timpla ko yun. Nung may sarili kaming lomian, yun yung ginagawa kong timpla. Hindi, porque sinabing Loming Batangas, yung Lomi sa Batangas. Kanya-kanya naman ang magluluto ng diskarte doon. Dito, mahirap lang humanap ng mga sahog ng Lomi kasi hindi katulad sa lipa na ano sa doon. Pasensya na po sa aso ha, ng mga narinig nyo sa background, aso po yan. Sadyang tumatahol yan ha. Kasi pag bumiyaw yan, delikado. Kay Renato, bro, ito na yung Lomi. Pagdating dyan sa lipa, pag gusto mong gayanin, dagdag ka lang ng bola-bola, kikiam, yan. Tapos yung rebusado,
Yan, dito walang mabilan ng taba. Bibili mo yung buong. Hindi katulad sa ito nakakapit dito talaga ng pangribusado. Dito wala. Sa'yo bro. This is it, pansit. Oh, ito ba yan? Yan ang lumi ni Tatay Eloy. Kaya ako din naglagay ng toyo. Ito na yung toyo. May kalamansi, may sili. Ngayon, dadagdag mo kung ayaw mo ng kung kulang ba sa'yo yung lasa. Wala kasi itong anghang. So, gaganon mo ngayon siya. Yung sa iba, ang ginagawa ng iba, pag gusto mong timplahan pa to, binubukod yung mga toppings. Hindi ako nakaglagay ng atay kasi hindi sila kumakain ng atay. Ganito ang ginagawa namin sa Batangas. Kaya, inaalis namin yung mga sahog ba. Kaya, pwede mo na siya haluin yung mabilis. O, gagawin mo siya ngayong ulam. Tapos, taste test. Oh, ganda. Ito namis ng mga anak ko. Dati sawa sila sa lumi. Kaya araw-araw ko naglulumi. Sarap pa. Walang yabang. Hindi dahil ako ang nagluto. So talaga masarap. Sabaw pa lang. Gusto nyo maglumi kayo sa inyo. Yung kaldo ang pasarapin nyo. Hindi yung miski. Kaldo dapat ang magdala. Yun ang sikreto ng masarap na lomi. Yung kusina lomi house dati namin. Yung lomi, may ganito. Tapos nagawa ko sariling kikiam. Tapos meron pa ako rebusado, atay, bukod pa sa giniling. Subscribe, like, and share.